Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi o hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong pananalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, Father. Good afternoon po. Could you kindly greet the person beside you? Good afternoon. Pakibati naman. Good afternoon. Happy Sunday. Happy po ba? O Sunday lang? Happy. Oh, happy naman, no? Smile naman kahit kaunti. No? Anyway, it's Sunday. It's the day of our Lord. Happy Sunday po sa inyong lahat. I would like to start our reflection with a story. Okay lang po ba yon? Mabilis lang po ito. But I have a favor to ask. Could you kindly help me remember the characters of my story? Hello? Please remember, ha? Tulungan niyo po kung tandaan yung mga pangalan ng ating mga karakter sa ating kwento. 4 lang po yun. Huh? Ang mga pangalan ng characters sa aking story ay Everybody. That's the first. That's his name. Everybody. Second, Somebody. Third, Anybody. And last, Nobody. Did you get it? Let's make a review. Ano po pangalan ng una? Everybody. Next. The third. And the fourth. And here's the story. There was an important job that needed to be done, and everybody was sure that somebody would do it. Did you understand? Can you follow? While anybody could have done it, but nobody did. Can you still follow? Somebody got angry about it because it was everybody's job. And everybody thought that anybody could do it, but nobody realized that everybody would not do it. In the end, everybody blamed somebody when nobody did what anybody could have done.
Did you understand? Did you get confused? I did. Were you confused? Yes. You know, my dear brothers and sisters, when you do not have a well-defined understanding about accountability, everybody suffers. Kapag wala tayong malinaw na pag-unawa tungkol sa pananagutan, ang lahat ay magdurusa. My dear brothers and sisters, this is what our readings for today would want to teach us, to be accountable. Could you say it? Accountable. Sa Tagalog, pananagutan. Ito yung gustong ituro sa atin, magkaroon ng pananagutan. Hindi po malayo yung aking kwento sa kwento ng isang nanay o tatay na isang araw o isang umaga nagalit sa kanyang anak. Bakit? Kasi naiwang bukas ang gripo. Have you experienced that? Yung pagising mo, bukas yung gripo ng CR. Umaapaw ang tubig. Galit na galit. Magagalit sa anak. At yung anak, sasabihin, kasi akala ko si ate yung nagsara ng gripo. Sasabihin ng ate, si bunso yung huling pumasok sa CR eh. Sasabihin ng bunso, hindi ko naman kayang patayin. Walang pinagkaiba po yan. Dun sa kwento ko kanina, English lang yun. Ganyan, kapag walang malinaw na pananagutan, sa huli, nagtuturuan. Kasi walang gustong managutan. In our first reading, similar to this, ito yung gustong ituro ng Panginoon kay Propeta Ezekiel. God was talking to Ezekiel and telling Ezekiel that whatever he hears from him, ano man ang narinig niya sa Diyos, dapat niyang ituro, dapat niyang sabihin sa mga taong gumagawa ng masama. Dahil kung hindi niya mapagsabihan, hindi niya maturuan, pag namatay ang taong yon at hindi nagbago, iyon ay kanyang pananagutan. Grabe, no? Yun yung sinasabi ng Panginoon. If you do not teach what I say to people who are committing mistakes, if they die, it will be your accountability. But medyo may kambyo naman ang Diyos. Sabi naman ng Panginoon, but if you already, ba't ba ako nag-i-English? Tagalog yung misa. Sabi ng Panginoon, no, kapag napagsabihan mo na, kapag naturuan mo na, at hindi pa rin siya nakinig, hindi mo na iyon pananagutan. Wala ka ng pananagutan sa taong iyon. It is clear o malinaw na ang tinuturo ng Panginoon ay pananagutan. And accountability is having a responsibility towards others. Ito yung pagkakaroon ng pananagutan tungo sa iba. Ibig sabihin, tinitignan para subaybayan. Binabantayan ng may pag-aalalay. That is what accountability is. Tinitignan para subaybayan. Binabantayan para maalalayan. Ganito po yung naging gampanin o role ni Ezekiel sa mga tao. Ang managot sa kanilang pagbabago. To be accountable for their conversion. This is also what Jesus would want
to show in our gospel today. Ito rin po yung gusto niyang ipakita sa atin, na kung sino man ang nagkasala o nagkamali sa atin, Jesus is teaching us reconciliation over punishment. Reconciliation, not punishment. Kapag may nagkamali sa iyo, ang sinasabi ni Jesus, kausapin mo, lapitan mo, huwag mong baliwalain. Kahit siya ang nagkamali, lapitan, kausapin. Pag hindi nakinig, magsama ka pa ng iba para mapag-usapan, para meron kang saksi o witness. Kapag ayaw pa rin makinig, sumbong mo sa simbahan. Kapag ayaw makinig sa simbahan, saka mo wag pansinin. Sa makatuwid, sinasabi ni Jesus, gawin mong lahat para sa ikapagkakaayos, para hindi mauwi ang lahat sa parusa. Do everything. It is your accountability, even if it is His fault, His mistake. Pananagutan natin ang isa't isa. My dear brothers and sisters, to be a Christian is to have an accountability over others. Kailangan may pananagutan tayo sa iba. But this accountability should be out of love and not out of functionality. Like what St. Paul said in our second reading, love is the fulfillment of the law. Pag-ibig ang katuparan ng batas ng Diyos. And so, we put accountability not as a function, but because we love. May pananagutan tayo sa isa't isa, hindi dahil ating obligasyon, kundi tayo ay may pag-ibig. May magandang salita kapag nagsama ang pananagutan at pag-ibig. Sa Tagalog, ang tawag natin doon, malasakit. I cannot think of a perfect word that would suffice or would really translate the meaning of malasakit. Sa English, di ba, ano ba yon? Concern, malasakit. Pero sa Tagalog, maganda. Because the word malasakit came from two Tagalog words. Dalawang Tagalog word. Mala and sakit. Mala means parang. Di ba, ginagamit natin yung mala kapag mala asukal sa tamis. No? Parang asukal. Mala asul na ulap. Parang ganon, di ba? So, mala means parang. And sakit, in English, pain. Sakit, pain. Yung malasakit ay ganito po. Kapag may nakita kang isang taong nakakaawa ang buhay at para kang kinurot, nakaramdam ka ng parang sakit, no? Hindi naman ikaw yung naghihirap, hindi naman ikaw yung nagdudusa, pero you felt pain and it moved you to do something. Yan ay malasakit. Kapag may nakikita kang gumagawa ng mali at naawa ka, tumulong ka, that is malasakit. Hindi lang pananagutan. Dahil ang pananagutan na may pag-ibig, nagiging malasakit. My dear brothers and sisters, this is the challenge for us to have an accountability to others. After all, we do not want to go to heaven alone. Malungkot ang nasa langit na mag-isa. Hindi lang ikaw ang nagpapakabuti. Tulungan ng iba na maging mabuti. Hindi lang ikaw ang tama. Kapag may nakikitang mali, itama para din maging tama ang iba. This is what accountability is. To bring other people to heaven. Because God wants everybody
to be in heaven. And so, we should be accountable to everybody. Amen? Amen.